Naku, mga kaibigan, bagsak ang bilyonaryo. Tuluyan ang lumaya si Carmela sa mansyon matapos mabistong mga kasinungalingan ni Sandro. Wasak ang puso ng mag-ama, lalo ng abang si Sinaya. Pero ang mas matindi ha, hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo ni Sandro. Ngayong umaga, sumugod si Don Arturo sa kanyang opisina. Bit-bit ang annulment papers na hiniling mismo ni Carmelia. May kasama pa itong matinding banta. Pirma o ang buong Sarmiento Empire? Aba, gipit na gipit ang lolo niyo. Alin ang pipiliin niya? Ang pag-ibig o ang kayamanan? Kapit ng mahigpit dahil magsisimula na ang episode na to. Simulan na po natin. Marahas siyang napalingon kay Kent at halos inisang hakbang na lang ang pagbabalik sa kinaroroonan nito tagad na hinawakan ang kwelyo ng lalaki. What did you say? Tumayo naman si Kent at nakipagsukatan pa ng titig kay Sandro. I said, alam na ni Carmelia ang baho mo. I already told her everything about your lies to save her from you, Sarmiento. Malamig namang tura ni Kent. He felt Sandro losing his grip, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na yun para alisin ang kamay ng lalaki na nakahawak sa kanyang kwelyo at inayos ang nagusot niyang damit. Nanlamig naman si Sandro sa kanyang narinig. Dumating ng kinatatakutan niya. Kagabi lang ay nag-usap sila ni Zion tungkol doon. And now, all of a sudden, alam na ni Carmela ang lahat bago pa man niya may ipagtapat sa babae ang sekreto niya. Salubong ang kanyang kilay habang puno ng pagtataka na napatitig kay Kent. How? Umangat naman ang sulok ng labi nito. Importante pa ba yun? What's important here is spared from your lies and selfishness, Sandro. Ang kapal na mukha mo na gamitin siya para lang hindi ka mawala ng mana. Ganyan ka na ba talaga kasama? Carmelia didn't do anything wrong. She's genuine to you and to your daughter despite of how the two of you treated her. Tapos ito lang ang igaganti mo. Pati yata si Satanas matatakot sa'yo. Hindi pa pinansin ni Sandro ang mga sinabi ni Kent. His mind was filled with the thoughts of Carmelia and how she will react upon hearing this from the other person's mouth. Isa pa'y abalang isipan niya sa pag-iisip kung saan galing ni Sandro ang impormasyon na yun. Tatlo lang naman silang may alam. Siya, si Don Arturo, and Leticia. Tama, si Leticia nga sigurong nagsabi kay Kent. Naalala niyang nagkita nga pala ang dalawa ng dalhin siya ni Leticia sa cafe. Ilang araw matapos siyang makalabas ng ospital. Naikuyom niyang kanyang kamao pero gayon pa man wala na siyang magagawa pa kung hindi harapin kung ano man ang magiging desisyon ni Carmelia at patunayan sa babae na hindi na yun ang intensyon niya ngayon. Sa kaisipang yun, agad siyang lumabas ng cafe at sumakay sa kanyang sasakyan. At the fastest speed he had ever drove his car. Nakarating siya sa mansyon. Nakasalubong pa niya si Mang Alex. Palatandaan na nasa mansyon na rin si Carmelia. Where's Carmelia? Tanong niya sa lalaki. Pumasok na po sa loob matapos ko siyang maihatid dito, Sir Sandro. Tumango siya't patakbong nagtungo sa silid nila. Agad naman niyang nakita si Carmelia na nag-iimpake na ng gamit. Lagi sa takot at kaba ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. He knew his doom already and he doesn't know how to make amends with her. Wife, tawag niya sa babae. Tumigil naman ito sa pag-eempake at humarap sa kanya. Mugto ang mga mata nito. Napalunok siya at dahan-dahan na lumapit kay Carmelia. Pero napaatras ito dahilan para tumigil na rin siya. Please, let's talk. Mag-uusap talaga tayo, Sandro. Malamig nitong turan. Tumango siya. I'm sorry. Save it. Ayoko yung marinig. Putol ito sa nais niyang sabihin. But I'm really sorry, Carmelia. Hindi ko sinasadya na magsinungaling sa'yo. It's my fault. Natatakot lang ako na baka kapag sinabi ko sa'yo tungkol sa bagay na yun, masisira ang sinimulan natin. Kababati pa lang natin. But I'm really planning to tell you. Kailan? Kapag tapos mo na akong gamitin? Kapag wala na akong silbi sa'yo? Oh, come on, Sandro.
Kung nais mo talagang sabihin sa akin ng totoo, you have already done that. You have all the chance while we are together pero hindi mo ginawa. You already said you wanted to be honest with me. Pero ano tong ginawa mo? You lied. You clearly lied. That's the bottom line of it. Napayuko siya kahit na anong sabihin niya. It will just be an excuse and he doesn't want that. He deserved her wrath because he was being dishonest from the beginning. Did you enjoy toying my feelings? Sa pagkakataong iyon ay nagangat siya ng tingin at mabilis na umiling. I may have lied but my feelings were real, Carmelia. Mahal kita. Totoo. To hell with your love. After what you have done, tingin mo maniniwala pa ako sa'yo. Sarkastikong natawa si Carmelia bago niya pinahid ang mga pesting luha na nag-uunahan sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Tama nga ako. You are the worstest person that I have ever met. I'm sorry. May babalik pa ba ng sorry na yan ang tiwala ko sa'yo? Hindi. Putang ina. Pinaglaruan mo ko. Anong sorry? You're sorry because nahuli kita? You're sorry because you're afraid that Don Arturo will rip off everything you have? Mabilis siyang umiling. No, that's not it, Carmelia. Well, it is to me. Malamig nitong turan, kasabay ng paghuhubad nito sa suot nitong engagement ring. Parang pinipilipit ang puso niya sa sakit sa kaisipan na talagang iiwanan na siya nito. It felt like he's starting to lose his strength and his knees wobble. We are over, Sandro. Tila bomba na sumabog sa kanyang pandinig ang mga katagang binitawan ni Carmelia. Nakatitig lang siya sa engagement ring na nais nitong ibalik sa kanya. Ilang beses siyang napalunok bago nahanap ang lakas ng loob na magsalita. Please, Carmelia. Let's not end this. I know I'm wrong. Please just don't leave me. Puno ng pagsusumamon niyang wika. Subalit na natiling matigas ang ekspresyon ni Carmelia. Kinuha nitong kanyang kamay at padabog na liglagay sa kanyang pahaladang singsing. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko, Sandro. Maghiwalay na tayo. Malamig nitong turan sa kamuling ibinaling ang atensyon sa pag-iimpake. Ilang sandali siyang nanatiling nakatulala pero nang mahimasmasan siya ay kaagad siyang lumapit kay Carmelia at pinigilan ng babae sa ginagawa nito. You can't leave this house yet. Delikado pang buhay mo. I know I'm wrong. Hindi kita pipilitin na patawarin ako. Just stay here until the culprit is captured. Pero imbis na makinig sa kanya ay maras nito na tinabig ang kanyang kamay na nakahawak sa babae. Don't touch me. At wag mo na magamit-gamit ang rason na yan para bilugin ang ulo ko. The first time that you have lied to me. Sana hindi na kita pinatawad pa. I'm so foolish for giving you a chance you don't deserve at all. Agad na sinara ni Carmelia ang zipper ng kanyang suitcase. Mabuti na lang at konti lang ang gamit niyang dinala sa bahay ni Sandro noong bumalik siya. Kaya mabilis lang din siyang natapos na mag-impake. Hila-hila ang kanyang suitcase. Mabilis siyang naglakad palabas ng silid nila ni Sandro, subalit hindi pa man siya nakakarating sa may pintuan. Muli na naman siya nitong pinigilan. Sa labis na galit na nararamdaman niya, nang mga oras na yun ay kusang umigkas ang kanyang palad, papunta sa pisngi ni Sandro. Lumagapak ang isang malakas na sampal mula sa kanya. Agad na namula ang pisngi ni Sandro pero wala siyang nararamdaman na pagsisisi sa kanyang nagawa. Sandro deserve more than that kung tutuusin. Pagkatapos siya nitong insultuhin noon ng paulit-ulit, nagawa pa niyang patawarin ng lalaki. And what's worse is she even gave herself to him, bagay na hindi niya dapat ginawa. Tapos hindi pa ito nakontento matapos siyang insultuhin at iputan sa ulo. Niloko pa siya ng lalaki at nagsinungaling sa kanya para gamitin siya sa sarili nitong interes. Damn it! She isn't just mad at him. Galit din siya sa sarili niya kung gaano siya katanga. Nangakmang maglalakad na siyang muli, nagulat na lang siya nang biglang lumuhod si Sandro sa harapan niya at niyakap ang kanyang binti. Please, don't leave. It's dangerous outside. Kung gusto mo, ako na lang ang aalis. Just stay here, Carmelia. Mas ligtas ka dito. Imbis na maniwalay, sarkastiko siyang natawa.
Naririnig mo ba sarili mo, Sandro? Ligtas ako dito? I am not safe as long as there's a liar around me who's like a prey ready to attack anytime. Delikado sa labas? Sa'yo ba hindi ako delikado? Who knows what your mind is thinking right now? And if ever you still a bit of humanity within you, you won't stop me from leaving. Unti-unting lumuwag ang pagkakayakap ni Sandro sa kanya. Walang emosyon siyang tumingin sa lalaki bago niya ito taas noon na tinalikuran at naglakad na palabas. Tahimik ang lahat ng kasambahay ni Sandro. Ramdam niyang nakamasid ang mga ito sa kanya pero wala siyang pakialam at dire-diretso lang sa gate. Sakto naman at dumating kaagad ang binook niyang taxi. Ilang sandali pa'y binabaybay na nilang daan pabalik sa kondong nabili niya. Pinanood ni Sandrong paglala yung bulto ni Carmelia. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tanawin ng babaeng mahal niya na umalis ng pamamahay nila. Mara siyang pinahid ang mga luha na kusang namalisbis sa kanyang mga mata. He never shed a tear when Carlota died. Wala pang nagpaiyak sa kanya. He can't believe he's crying right now because he knows the big possibility that he can't fix the broken relationship between them. Hinugot niya ang kanyang cellphone na tinawagan ang isang particular na numero. Hindi naman siya nabigo dahil kaagad na sumagot ang nasa kabilang linya. Carmelia already left the mansion. Please take good care of her for me. Ikaw lang maasahan ko ngayon. Aniya sa mababang tono. Kuminga siya ng malalim bago napatingin sa kabuuan ng kanilang silid. Napahawak siya sa kanyang dibdib na mapagtanto na mag-isa na lang siya. How ironic that instead of preparing for their second wedding, both of them will be mending their broken hearts. Palihim na pinagmasdan ni Allen ang pag-alis ni Carmelia sa mansyon ni Sandro hanggang sa makasakay ito sa taxi. Napansin niya na may mga nakabantay din sa babae sa paligid ng hindi nito nalalaman kaya naman mas naging maingat pa siya. Kinuha niyang isang burner phone mula sa dashboard na ginamit niyang kotse para tawagan si Leticia. Agad naman na dinampot ng dalaga ang tawag mula sa isang restricted number. Kumusta ng sitwasyon dyan? Excited niyang tanong. Kanina lang ay naitawag na ni Alan sa kanya na nakapag-usap na sina Carmelia at Kent. Sigurado siyang nasabi na ng lalaking mensahe na nais niyang ipaabot kay Carmelia. And by now, that woman must be so mad at Sandro. Just as it's intended, umalis na ng bahay si Carmelia dalang siyang suitcase. Halos magtatatalon sa tuwa si Leticia sa kanyang narinig. Really? That's great! How about killing her now? Wala na siya sa bahay ni Sandro, hindi ba? At hindi niya nakasama si Sandro. Maybe now is the perfect time to eliminate her. Hindi na siya makapaghintay na mawala si Carmelia sa buhay nila ni Sandro. In that way, she can regain her position in Sandro and Zenaya's life. Pasensya na po, Ma'am Leticia, pero kailangan ko pa po ng konting panahon. Kahit nawala na sa pamamahay ni Sandro Sarmiento si Carmelia, bantay sarado pa rin siya ng mga bodyguards na mukhang si Sandro mismong nagplanta. Nito sa mababang boses. Naikuyom ni Leticia ang kanyang kamao. Damn that bitch! Talagang pinapahalagahan na ni Sandro si Carmelia. And she hates it so much. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili niya. Okay, basta siguraduhin mo lang na magagawa mo ang bagay na inuutos ko sa'yo. Masusunod po, Ma'am Leticia. Hindi na siya sumagot pa, agad na pinatay ang tawag. Agad naman na pinausad ni Alan ang taxi na minamaneho niya at sinundan ang sasakyan kung saan lulan si Carmelia. Gaya ng hula niya, muling bumalik ang babae sa condo unit nito kung saan ito nanatili noong nakaraan. Nang masiguro niyang naroon ngang babae ay tahimik na siyang umalis ng lugar. Mahinang napaupo sa sofa si Carmelia nang makarating siya sa loob ng kanyang kondo. Kalungkutan at katahimikan ang sumalubong sa kanya pagdating niya doon. Gayunpaman, pinilit niyang sarili niya na hindi umiyak. There's no sense of crying about how Sandro lied to her now. Wala rin namang magagawang kanyang pag-iyak. That man doesn't deserve her heart. Kaya imbis na umiyak siya nang umiyak, mas mabuti pang ayusin niya ang buhay niya.
Huminga siya ng malalim bago sinimulang ayusin ang kanyang mga damit sa dati nitong lalagyan. Nasa kabila siya ng kanyang pag-aayos nang mapasulyap siya sa suot niyang bracelet. Nakaalis na si Sinaya papuntang academy nang mag-alsabalutan siya kanina paalis, ni hindi man lang siya nakapag-usap at nakapagpaalam ng maayos sa pamangkin niya. Ano kayang magiging reaksyon nito oras na malaman nito na wala na siya doon sa mansyon? Will she also get sad, just like her? Sumapit ang araw ng uwian, excited na nagpunta sa bench, si Zinaya kung saan siya madalas na naghihintay kay Tita Carmelia at sa kanyang daddy. Ilang minuto pa ang lumipas, subalit wala pa ring dumarating. Bahagya na siyang napasimangot, lalo na't nakita niya na makulimlim ang kalangitan. Ilang sandali pa'y nagsimula ng pumatak ang ulan. Sakto naman at may nakita siyang nakapayong na papunta sa gawin niya. Subalit nang makalapit ito sa kanya ay agad na napalis ang ngiti sa kanyang labi. "Where is Tita Carmelia and Daddy, Mang Alex?" tanong niya. "Pasensya na po kayo, Miss Inaya, pero ako pong nautusan ng inyong daddy na sumundo sa inyo ngayon." Wala na siyang nagawa pa kundi ang sumama na sa driver nila. Pinili na lang niya na libangin ang kanyang sarili sa mga tanawin sa labas habang nasa biyahe pa sila. Malakas ng ulan nang makarating sila sa mansyon. Agad siyang pumasok sa loob pero katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nangunot ang kanyang noo. Nasanay na siya nitong nakaraan na naroon ang kanyang Tita Carmelia. Uminsan nga ay dalawa sila ng daddy nito. "Manang, where is Daddy?" tanong niya sa mayordomo ng mansyon. Nakita niyang balisa nitong ekspresyon na nakadagdag sa kanyang kuryosidad. Nasa loob po ng silid nila ni Ma'am Carmelia. Hindi na siya nagsalita pa at patakbo na nagtungo sa silid ng dalawa. Nais niyang ipakita sa mga ito ang perfect score niya sa quiz nila kanina. Subalit, unti-unting napalis ang ngiti sa kanyang labing nang makita ang kanyang daddy. Napasalampak na nakaupo sa sahig habang sapo ang sariling noo. "Dad?" Dahan-dahan naman ito na nag-angat ng tingin. Kung hindi siya nagkakamali, kagagaling lang nito sa pag-iyak. Agad siyang lumapit sa lalaki at dinaluhan ito. "What happened, Dad? At saka, where is Tita Carmelia?" "I'm sorry, Sinaya, but your Tita Carmelia's gone." "What do you mean gone?" Naguguluhan niyang tanong. Hindi naman sumagot ang kanyang daddy bagkus ay nanatili lang ito na nakatingin sa kawalan. Hindi na siya naghintay pa ng tugon at agad na nagtungo sa closet nito. She saw empty spaces that was meant for Carmelia's clothes. Muli niyang binalikan ng kanyang daddy. "What happened, Dad? Why did Tita Carmelia left us?" Nagpapadyak na siya sa kanyang mga paa habang nakatayo sa harapan nito. "I'm sorry, anak. It's my fault. I hurt her. That is why she left." "Then, why are you still here? Aren't you gonna go and ask for her forgiveness?" Nainis niyang wika. Ayaw niyang umalis si Carmelia. They are already getting along now. Saka masyadong malungkot ang mansyon kung wala ito. Pakiramdam niya na walan siya na kaibigan and she doesn't like the feeling of it. Carmelia is her family now. Huminga ng malalim si Sandro bago tumayo. Hearing Zinaya's words made him realize he shouldn't be like this. He's a man, the head of the house. Hindi siya pwedeng maging mahina. He still has Zinaya. Yumuko siya at hinawakan ng magkabilang balikat ni Zinaya. "So much that I wanted to go and ask her to come back. Hindi pa pwede, anak. Your Tita Carmelia needs some time to think. She's still mad at me. Hindi rin natin siya pwedeng pilitin. You may not understand this for now, but everything has its own timing." Masuyo niyang bigkas. "Does it mean she will be away from us for too long?" Malungkot siyang ngumiti. "I don't know how long, but one thing's for sure. I will bring her back no matter what." Hindi man niya lubos na naiintindihan ng sitwasyon, ay naniniwala naman siya sa kanyang ama. Yun nga lang, hindi niya pa rin maiwasan na malungkot. Sana lang hindi ganong katagal ang hihintayin niya. "Promise mo yan, ha?" Sunod-sunod ang naging pagtango ni Sandro bago niyakap ng mahigpit si Zinaya. "Of course, kaya habang tayo na lang muna, be a good girl, okay?" "Okay po, Daddy."
Habang nakahiga sa kama si Carmelia, ay sumagis isipan niya si Sandro. Ilang sandali pa'y napatingin siya sa kanyang cellphone at agad niyang dinampot saka tinawagan si Don Arturo. Hindi naman siya naghintay ng matagal dahil sinagot din naman ng matandang lalaki ang kanyang tawag. Magandang gabi po, Don Arturo. Panimula niya. Magandang gabi rin, iha. Napatawag ka. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Tungkol po sana sa ipinangako niyo sa akin. Agad na nagningning sa interes ang mga mata ni Arturo. Oh, what about it, iha? Nais ko po sana na tulungan niyo ako sa annulment process ng kasal namin ni Sandro. Sa wakas sabi niya. Napatitig si Arturo sa screen ng kanyang cellphone. Akala niya nagkakamabutihan ng dalawa. It seems like he doesn't need to lift a hand now. Okay, makakaasa ka, iha. I will help you on that matter. Maraming salamat po, Don Arturo. Nang matapos ang tawag ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone. So, this is it? One of these days ay matatapos ng pagiging Mrs. Sarmiento niya? Agad siyang nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib. Subalit binaliwala niya yon. Is the right thing to do to protect herself from Sandro. Pinilit ni Sandro na maging normal ang araw niya kinabukasan. Siya na mismong nagasikaso kay Zenaya at naghatid dito papunta sa academy bago siya pumasok sa opisina. Kalalabas lang niya ng elevator nang salubungin agad siya ng kanyang sekretary. Sir, nasa loob po si Don Arturo at mukhang hinihintay kayo. Nangunot ang kanyang noo at napasulya pa sa orasan. It's still 8:30 in the morning. Nakapagtataka at napakaaga nito ngayong gayong wala naman silang napag-usapan kahapon. Tinanguan niyang sekretary saka dumiretso na siya sa loob ng kanyang opisina. Gaya ng inaasahan niya, naroon na ngang matandang lalaki at prenteng nakaupo sa visitor's chair. What brought you here early, old man? Tanong niya, sinipat muna siya nito ng tingin bago nagsalita. I just dropped by to check on you. Nahiwagaan siya napatitig sa matandang lalaki. Why would you do that? The last time you checked, nasa maayos akong kalagayan. Mabuti kung ganun. By the way, I'm also here to tell you to sign the annulment papers that Carmelia had filed para mas mapadali ang proseso. Agad na nagsalubong ang kilay ni Sandro sa kanyang narinig. Why the hell is she meddling with this married life again? Akala niya ba ay maayos na sila matapos ang aksidente? Gayon pa man hindi na magbabago ang isip niya. He will be winning Carmelia back no matter how hard it is. I'm not signing it. Tipid niyang sagot. Talaga? Kahit nang kapalit na yung control sa buong Sarmiento Empire, including my shares? Ayan na nga, cornered na si Sandro. Akala niya siguro ay ang pag-alis lang ni Carmelia ang poproblemahin niya. Pero ngayon, isinugal na ni Don Arturo ang pinakamalaking alas, ang Sarmiento Empire. Isang malaking aral ang iniwan sa atin ngayon. Kapag nagtanim ka ng kasinungalingan sa simula, baka maging ang buong kinabukasan mo ang magiging kabayaran sa huli. Desidido si Sandro na bawiin si Carmelia. Pero kakayanin kaya niya na panindigan kung nang kapalitay ang lahat ng pinaghirapan niya? Naku, ano kayang isasagot ni Sandro sa banta ng kanyang lolo? Pipirmahan ba niya ang annulment para maisalba ba ang yaman? O mas pipiliin niya na maging mahirap basta mapatunayan lang kay Carmelia na totoo ang pagmamahal niya? At tandaan natin, nakabuntot pa rin si Allen sa kondo ni Carmelia. Huwag kayong aalis dahil lalong nagbabaga at patindi ng patindi ang mga tagpo. Abangan natin ang susunod na kabanata, mga kaibigan.